Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan matapos magpaalam ng guro, isang lalaki ang mayabang na nagsalita upang maghari Herion sa kanilang klase at ito ay si Liang Yu na nagmula sa Dark Moon Supreme Family. Maya-maya pa sa di inaasahang pagkakataon ay napansin nito ang ating bida, dahilan upang lapitan nito si Ye Xinghe, at mayabang nitong inutusan ang ating bida na tumingin sa kanya upang tanungin ang pangalan nito. Matapos masabi ng ating bida ang kanyang pangalan ay bigla na lamang siyang inatake ng patay gutom na si Liang Yu, dahilan upang tumilapon ang ating bida sa di kalayuan. Maya-maya pa ay lumapit ang patay gutom na si Liang Yu kay Ye Xinghe at nagmumukha itong magnanakaw ng panty ng kapitbahay sa pagsasabing ang Emerald Feather Clan ay habang buhay na alipin ng kanilang pamilya. Nanginginig na tumayo ang ating bida, dahilan upang muli na naman itong atakihin ni Liang Yu at nanggagalaitin itong sinasabihan si Ye Xinghe, kung sino ang nagpahintulot ditong tumayo. Dagdag pa ng pangit na si Liang Yu sa ating bida na kapag kinakausap siya ng kanyang master ay wala siyang karapatan man lang na tumayo. At habang ang ating bida ay nanggigigil sa galit, isang boses ang nagsasabi sa patay gutom na si Liang Yu na sumusubra na ito sa kanyang ginagawa sa ating bida. At ang nagsalita ay walang iba kundi si Xueyan na nagmula sa Eternal Heavenly Supreme Family at mariin itong pinipigilan ang patay gutom na si Liang Yu. Hindi naman nagustuhan ni Liang Yu ang pakikialam nito. Kaya may pagkabastos nitong tinanong si Xueyan, kung anong mali sa kanyang ginagawang pagtuturo sa isang alipin. Dagdag pa nito na ang kanilang pamilya ay di katulad ng Eternal Heavenly Supreme Family na kapantay ang tingin sa isang alipin. Kaya naman sumagot si Xueyan na nasusuklam kay Liang Yu at mariin itong sinasabi na kahit pa isa itong alipin, walang karapatan ang pangit na si Liang Yu na ipahiya ang ating bida sa harap ng maraming tao dahil baka wala na itong maipakita pang mukha sa kanyang mga kaklase dahil sa ginagawa ni Liang Yu sa ating bida. Tumatawa namang sumagot ang patay gutom na si Liang Yu habang sinasabing walang karapatang magkaroon ng kahihiyan ang isang alipin. Maya-maya pa ay pumayag na ang kulang sa pansin na si Liang Yu sa gusto ni Xueyan dahilan upang lapitan nito si Ye Xinghe, at mariin itong sinasabi sa ating bida na napakaswerte nito, dahil ilinigtas siya ng isang magandang babae. Ngunit may pagbabante din itong sinabihan ang ating bida habang nagmumukha itong magnanakaw ng panty ng kapitbahay na kung luluhod ang ating bida sa kanya ay hahalik sa lupa ng 3 beses ay titigilan na niya ito. Pero mariin din itong pinagbantaan ng ating bida na kung hindi susunod ang ating bida, madali lang para sa kanyang trabahunan ang buong Emerald Feather Clan. Dagdag pa ng pangit na si Liang Yu na di naman masama ang isang alipin na lumuluhod sa kanyang master. At dahil sa kay Liang Yu na pagbabante sa ating bida ay malakas itong sinigawan ni Xueyan habang sinasabing wala ito puso't balon-balunan. Dahilan upang magtawa si Liang Yu habang nagmumukhang magbabasura habang sinasabing wala namang masama kung hihingi ng thank you sa kanya ang ating bida. Gigil naman ang ating habang dahan-daang tumatayo dahilan upang mabigla dito ang patay gutom na si Liang Yu. At dahil sa pagtayo ng ating bida ay inakala ng kanyang ilang kaklase na lalaban na ito, dahilan upang ilabas din nila ang galit kay Liang Yu. Kaya naman nakuha nila ang atensyon ni Liang Yu, at tumingin ito ng masama sa kanila. Dahilan upang magmaang-maangan ang mga ito. Maya-maya pa ay ibinalik na ni Liang Yu ang kanyang atensyon sa ating bida, at sinasampal-sampal niya ito habang tinatanong kung gagawin ba ng ating bida ang kanyang pinapagawa o hindi. Nakangiti din itong tinatanong ang ating bida kung lalaban ba ito. At dahil di umiimik ang ating bida ay hinawakan bigla ito ni Liang Yu habang nagmumukang bulok na kamatis at mariin itong tinatanong kung pipi ba ang ating bida. Dahil dito ay sinigawan siyang muli ni Xueyan, ngunit may pagbabante namang sumagot si Liang Yu na wag makialam si Xueyan dito dahil siya ang in charge sa Heavenly Star Academy, ngunit mayabang naman itong tinanong ni Xueyan ng kahit ba ang mismong guro na ang pumugil sa kanya.
Dahilan upang mapalingon ang patay gutom na si Liang Yu sa paparating na guro. At habang nakatingin dito si Liang Yu ay sinabihan naman siya ni Xueyan na bakit gusto nitong gumawa ng ikakasira nito sa unang araw ng klase, kaya naman nanggagalaiti itong tumigil sa kanyang ginagawa. At nang binitawan nito sa lapag si Ye Xinghe ay mariin din niya sinabihan ang ating bida na di pa ito tapos kaya naman kailangang mag-ingat ng ating bida dahil sinwert lang ito ngayon. At tuluyan na nitong iniwanan si Ye Xinghe. At habang papalayo ang patay gutom na si Liang Yu, nasusuklam namang naiwanan ang ating bida at maya-maya pa ay linipitan na din ito ni Xueyan habang tinatanong kung ayos lamang ito ng may pag-aalala. Tumingin naman dito ang ating bida, sabay sabing ayos lamang siya kaya wag na itong mag-alala pa, maya-maya pa ay nagsalita na ang kanilang guro at tinatanong nito kung bakit sobrang ingay nila. Naiinis namang iniisip ng guro na ang mga ito ay sakit lamang ng kanyang ulo. Maya-maya pa ay napansin na ng guro ang nangyari sa ating bida, nang makita nito ang mga pasa ni Ye Xinghe sa mukha. Kaya naman tinanong na ng guro si Ye Xinghe kung anong nangyayari at anong dahilan ng mga injury nito sa mukha. Dagdag pa ng guro na sandaling oras lang naman siyang nawala kaya bakit mukhang may trouble agad. Habang ang ating bida naman ay di umiimik ay nanggagalaiti namang iniisip ni Liang Yu na di na dapat ito malaman ng guro. Habang nagpatuloy ang guro sa pagtatanong ng totoong nangyari, habang ang iba naman niyang kaklase ay gigil na iniisip na dapat lang ito kay Liang Yu kaya dapat sabihin na ito ng ating bida. Habang si Liang Yu naman ay nagmumukhang magnanakaw ng panty na nagmamasid-masid sa kung sinong may lakas ng loob na isumbong siya sa guro. Dahil di umiimik si Ye Xinghe ay si Xueyan na mismo sana ang magsasabi ng totoong nangyari, ngunit bigla na lamang sumigaw ang ating bida at sinasabi niyang aksidente lamang ito at walang sino mang may kasalanan. Sa isip-isip ng ating bida ay ito lamang ang paraan niya upang di madamay pa ang buong Emerald Feather Clan. Dahil sa sinabi ng ating bida ay gulat naman ang kanilang ay mga nanggigigil na mga bata habang natutuwan naman si Liang Yu sa ginawa ng ating bida. Kaya naman di na nagtanong pa ang kanilang guro, at sinabi na lamang nitong maghanda sa kanilang paparating na innate realm exam at pinasusunod na nito sa kanya ang mga estudyante. Habang nagsisiyaliaan ang mga kaklase ng ating bida ay bigla naman itong linipitan ni Liang Yu habang sinasabing tama lamang ang kanyang ginagawa. Dagdag pa niya na ito ang dapat gawin ng mga alipin. Habang nag-aalisa ng mga ito, ay pinag-uusapan naman ng ating bida ng ilang mga nadidisappoint na bata at sinasabi nilang mahina ang loob ng ating bida. Maging si Xueyan ay tumalikod na din sa ating bida nang may lungkot sa mukha. Dahil sa nangyari ay napaluhod ang ating bida at nasusuklam nitong sinisisi ang sarili sa pagiging mahina. Habang nakaluhod ang ating bida ay isang misteryusong usok ang bumalot sa ating bida. At isang patak ng tubig ang kumuha ng atensyon ng ating bida, dahilan upang mapansin niyang nasa ibang realm na siya. Nagpalingalinga ang ating bida habang nagtataka kung nasaan siya at anong nangyayari, nang biglaan na lamang siyang lumutang ng di inaasahan habang may pagtataka. At bigla na lamang isang malaking pinto ang biglaang sumulpot sa harapan ng ating bida dahilan upang mabigla ito, maya-maya pa ay napagdesisyonan ng ating bidang buksan at tingnan kung anong nasa loob. At laking gulat ng ating bida sa kanyang nakita dahil di niya na alam kung nasaan siya at anong lugar ang kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay lumapit na ang ating bida sa lawa habang nagtataka nitong tinatanong sa sarili kung ba't mayroong ganang lawa doon, nang biglang tumaas ang tubig dito dahilan upang muling magulat ang ating bida. Maya-maya pa ay lumakas ang pagtalsik ng tubig pataas ng lawa, at biglang isang bilang apoy ang nabuo sa taktak nito, at habang tinitingnan ito ng ating bida ay sa di malamang dahilan ay lumaki ito ng lumaki, dahilan upang mapatakbo ng mabilis ang ating bida palayo sa bulang apoy.
At sa oras na magsimula ang ating bida na tumakbo ay bigla na lamang siyang sinundan ng bulang apoy ng may napakabilis na paggalaw at sandali lamang ay maaari ng tamaan si Ye Xinghe na kasalukuyan ng papalabas ng malaking pinto. Habang nagsisisigaw ng malakas. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan mapapag-alaman ng ating bida na nasa playground pa din sila dahilan para isipin nitong ilusyon lamang ang lahat. At dahil sa kanyang pagsigaw ay nakuha niya ang atensyon ng lahat ng may pagtataka, at maging ang kanilang guro ay siya na mismong sumuwi sa ating bida. Sa susunod ding video ay magkakaroon ang ating bida ng bagong kaibigan at sabay silang magpupunta sa isang malaking gusali kung saan magaganap ang Innate Realm Exam. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng comment kung gusto mo ma-shoutout. Shoutout nga pala kina Manuel Peñaflor, Miyong 34 pinarami ng @Christopher Divina. Salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel.